Bog din sa last part, ano? Kuya Joko, unbelievable. Iba yung JC De Vera pala, ano? Parang makaka-intriga yung ano. Here na, mas clear. Check. Hi, Kuya Je. Ako na yan. Very Latina. Very Latina siya niya. Kagwapa. Ay. Welcome back, Maria Mercedes. Maria Mercedes. Dirty boy. Oh my God. Ano ba ba? Katanong ka, friend? Ay? Naroon ang paggaling sa'yo. Hindi kita tatapos kanina pa ako sa sabi. Hello, okay na. 1 minute 50 seconds. Justin. Yayaman tayo. Yes. 1:30. Yayaman tayo. Hindi na kayo yumaman. Yes. Si Kemby lang mayaman. Job. Hindi naman ba? Bakit ng baka? Walang ng baka. Tubig daw. Walang coffee ng baka. Maingay. Email nyo. Yung korporasyon. Ang korporasyon. 1 minute. Ganda ni Jessie, oh. Sobrang Latina. Pambata yun. Oo, tulog yung mga bata. Thank you, Jane. Thank you, Masabi kay RK. Yeah. Hello everybody! Ako po si MJ Felipe. Welcome to the Grand Media Conference of Sins of the Father. Isa sa mga bago nating aabangan sa ABS-CBN Studios starting June 23. Thank you to all those watching us right now sa ating live stream. And just for your information, kakatapos lang po ng 1-hour special screening dito sa Gateway Mall 2. And everybody's hyped and energized and ready to ask their questions from our friends from the press to the cast. And ito na, hindi ko na patatagalin. Let's introduce them one by one.
We begin with our directors and our creatives, our head writer, Senon Palomares. Hi, Senon. Please greet everybody. Magandang hapon po and salamat po sa pagpunta. Kapangalan mo yung super detective. Tama ba ako? See, I'm listening intently. Thank you, Senon. Our directors, Bijoy Malagtas. Good evening po. Iba ka na, Bijoy, ha? Dati, noon time show. Ngayon, director na ng mga prime tayo, ha? Thank you, Bijoy. Bate, please, everybody. Good evening po sa inyong lahat. Thank you for coming and to see our future. Dami kong tanong kay Bijoy, pero mamaya na yon. Joining us also tonight, FMR! Direk! Magandang gabi po sa inyong lahat. The busiest. Ay, salamat po sa pagdating ninyo at pagsuporta niyo po sa amin. Thank you, Direk. And now let's introduce our cast members, starting off portraying the role of Diego Ramirez, Tirso Cruz III. Kuya Pim, please greet everybody. Hello, good evening sa inyong lahat. I hope nakiliti ang inyong pag-iisip at damdamin sa nakita ninyong 1 hour na, kumbaga teaser, sabihin na natin. Teaser po ng Sins of the Father. Ayun po, abangan ninyo. Hahanapin ko rin yung $556 million. Thanks, Kuya Pim, portraying the role of Lolita Trinidad, the one and only Lot De Leon. Diba, Lot? Yes, hi, good evening. Ayun po, hello, si Lolita. Iba ka kanina. Ay, Ano mo, mga pa-walling. dahil po yan sa ating mga magagaling na direktor, Direk FM. Sobra po. Thank you, Delon. Isa sa mga kanina, hindi naman I didn't recognize him, pero yung look niya was really refreshing kanina. JC De Vera. Hi, JC! Hi, thank you. Good evening, everyone. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpunta dito. And I hope everyone, hindi sana kayo madala sa pag-invest. Ayun lang po. Thank you, thank you. Yayaman tayo. Well, you have to convince us, JC. Medyo, dahil sa nangyari niyan parang matatakot na kami mag-invest. Pero we'll discuss more of that later on. Portraying the role of Enzo Rivera, Seth Fedelin. He's back on prime time. Yun po, maraming salamat po sa pagpunta. Binabati ko, nakasuporta rin dito ang mga talagang sumusuporta sa amin matagal na. Sana po abangan po natin to, ang Sins of the Father. Maraming salamat po. Siyempre, pag may Seth, merong Francine Diaz. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you to our supporters po and to our families sa pagpunta nyo. And Kuya MJ, ready na po kami sumagot. Ready nang sumagot. Also joining us tonight, isa sa mga versatile actresses, the one and only Shaina Magdayaw. Magandang gabi po sa inyong lahat. In your blonde era. Oh yes. Para kay attorney Lea na makikilala nyo na po very soon. Maraming salamat for coming here. Balita ko lahat ng nanood ngayong gabi ay yaman. Okay ba yun? Hindi. We really worked hard. Everyone is really working hard for this show po. And so sana nagustuhan po ng ating mga manonood. At hindi pa po ngayon, hindi pa po doon magtatapos ang lahat. Pasimula pa lang. Pasimula pa lang. Thank you, Shaina. She is back on television sa primetime, Jessie Menjola! Hello po, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagpunta at pagsama sa amin ngayong gabi. Grabe, isa lang talaga masasabi ko, ang ganda pong makita na finally everything has glued together at saka ang ganda po ng mga eksena. Gusto ko po magpasalamat sa aming mga direktor. Sobrang ganda po ng show na to. Sana po, supportahan nyo kami, mag-invest po kayo ng pagmamahal at suporta po sa show namin. Thank you, Jessie. Speaking of invest, alam mo, feeling ko yung linya niya ay tatatak sa mga manonood at magte-trending, mag-viral, portraying the role of Mike Trinidad, the award-winning actor, John Arcilla. Gusto niyo bang yumaman? Oh, yes! I will make your money work for you! Nakakatakot kasi convincing.
Kasi yun yung dapat mong i-work out dun eh, di ba? Dapat mo convince mo talaga sila. And naniniwala naman si Mike sa sinasabi niya. Well, that's the twist of the story. Anyway, good evening po everyone. Thank you for coming. Of course, ayokong buhatin ang sarili namin bangko, pero I'm sure nagustuhan ninyo kasi ako talagang, ibang klase. Kahit na late ako, parang ibang klase yung kulay, ibang klase yung timpla. So, I'm sure ganun din po ang naramdaman niyo. So, keep on watching. Malapit na po sa June 23. Yan ang minake sure ng ating bida, na magiging iba ang timpla, iba ang kwento, socially relevant, at maraming matututunan ang manonood. He is back on primetime, the one and only Gerald Anderson. Ayan na, good evening po sa inyo lahat. Marami pong salamat sa lahat po ng friends and family, supporters po namin, the Philippine Coast Guard, friends from the media, marami pong salamat. Sana ko ay nagustuhan nyo. Maniwala kayo, I think nakita naman po sa produkto na talagang pinaghirapan po ng lahat yan. Not just the cast, everyone, lahat po ng tao behind the camera, from the writers, directors, the staffing crew, lahat pinaghirapan talaga namin ito para sa inyo. Patikim pa lang to. Maniwala kayo sa akin, ako po mismo nagsasabi sa inyo, patikim pa lang yan at marami pang dapat abangan. It's just the tip of the iceberg. Okay, let's kick off our Q&A. Je, ako na muna yung magtatanong, no? Seeing it in fruition, ito na, yung unang patikim. Ano yung pakiramdam? Nakakataba ng puso kasi talagang when you see the final product, parang negosyo lang yan eh, yung pinaghirapan mong isang bagay, tapos kumikita na siya. The fulfillment is different. And Je, hindi tayo mga investors dito. Okay. Kung sino mag-invest po kayo sa akin. Galing mo, parang hanggang ngayon, yun diba? mo. Nagmana ako sa tatay ko eh. I know! Nagmana ako sa tatay ko. No, but yeah, it's like lagi ko nire-request sa ABS is pag may proyekto po ko, sana may social awareness. And sana may mapupulot na aral yung mga tao pag pinanood nila. Because maraming distractions these days, di ba? We have scamming, we have social media, we have influence, everything. So when I'm given an opportunity like this, talagang binibigay ko yung best ko. Kasi alam ko sa sitwasyon natin as a company and as a country, hindi lahat ay nabe-bless katulad nito. So whenever we get opportunities and blessings, make the most out of it. Speaking of that, I want to know, kanino nagsimula yung kwento? It's very socially relevant, pinag-uusapan siya ngayon. Let's talk to Senon. Senon, paano mo nabuo yung story ng Sins of the Father? Actually, hindi lang naman ako nabuo. It's basically the whole team. Of course, from JRP, dun sa aming creative manager kay Dito Perez, kasama rin namin yung mga writers namin. So, ang tagal namin bin-rainstorm, tapos kasama sila direct, mga ganyan. Ang tagal, tapos pinipresent namin doon sa mga actors, tapos nagko-comment, so back to the drawing board. Ang tagal, it took us like months para makam up talaga namin yung solid na kwento na alam namin that we could be proud of. Pero yung theme kasi parang scamming, di ba? Parang ganun yung dating, parang investment scams. Were you inspired by true events, true stories? Yes, in a way. Kasi parang feeling ko wala naman siguro sa atin dito ang hindi pa naka-experience ng na-scam. Meron na ba dito? Sino naman na-scam na dito? Ayan, dami na. Oo nga. Oo. Ay, sa CAS ba meron? Sige nga, Mike Trinidad. Nung 90s, di ba, yung pyramiding sa yes! So, millions talaga sa family namin. Sa buong wow! And ang nag-scam sa akin, estudyante ko sa acting. Ooh. Yes! Estudyante ko siya, so ang tawag sa parents ko, nanay, tatay, and then sa mga siblings ko, kuya, ate, and then gano'n siya ka-close sa akin. And in fact, ginamit niya yung acting niya sa akin. Wow. Buong barangay nila, pati mga classmates niya sa school, nakuha niya lahat. And then, so, hinabol siya ng ibang mga na-scam. Hinabol siya. Actually, dinorture siya ng mga kaibigan niya sa isang building. Tumalon siya ng 3rd floor, sa 3rd floor. Na-hospitalized siya. Then, nung ma-hospitalized siya, tumakas siya after several days. And ngayon, ang last na alam namin sa kanya, nag-change siya, nagpa-change siya ng face. Oh! Very cinematic naman yung kwento. Pang teleserye. Kami ni Yula Valdez, sulat mo na. Sorry, Yula Valdez. Yula. Kami ni Yula ang kasama doon before. Wow! Wow. Elon, you raised your hand kanina.
Oo, alam mo, may dati kasi nagbibenta ako ng bangus. Alam mo naman ako, hindi ba? Kailangan kumita ng pera, gusto natin yumaman, right? Yes! Okay, fine. So, syempre, there was a time, many years ago, nagbibenta ako ng boneless bangus. Okay. Sumali ako sa expo. Order ako dyan. Baka naman ikaw hindi. May nag-order sa akin 80,000 pesos worth of bangus. Okay. Binayaran ako ng manager's check. Okay. Tinanggap ng tao ko. Nung tinanggap yung kinuha, dineliver, pinick up. Pinick up ng isang kilalang van. Hindi ko nababanggitin ko ano. Pinick up, we went to the bank, fake yung manager's check. Pero yung account number at saka yung pangalan existing doon sa bangkong yon. Pero walang ganong fake yung manager's check. Nahabol mo na yung scammer na yan? Hindi na. Wala na. Kaya mag-iingat po kayo. Kasi ni-recommend Talaga na sa isang seminary lot before, di ba nag-order siya? Yes. Tapos biglang nawala. Yun pala yun. Yes. Wow. Jessie, you raise your hand. Wag na lang. Who else? Meron ba dito na ganyan, na loko? Jin, naloko ka na ba? Hindi po. Scam sa pag-ibig. Hindi po ako, pero mga kakilala ko po. Ayun, oo. Yung iba, parang investment funds din po yung Right. nangyari sa kanila. Yung iba nangutang pa para may mapasok dun sa investment na sinasabi na dodoble, Tama. pero biglang nawala lahat. So, dun po ako naawa talaga sa mga nangangailangan pero sila yung naloloko madalas. Mga too good to be true no? So tama yung sabi ni Senon, no? Parang lahat ng tao dito sa media conference natin, kung hindi man kayo yung nabiktima, may kilala kayong nabiktima. So it's really relevant and prevalent ngayon. Simulan na natin ang Q&A. May mga questions tayo from the press. I'll read some of them and then yung iba, sila mismo ang magtatanong sa atin dito. We have a question here from Kyla Bergonia of Metro Style. It's for Jessie. This is your comeback project. What was it like being on the set again? Baguhan. Totoo? Almost 6 years kasi ako nagpahinga. Tapos hindi ko po talaga akalain na babalik pa ako. Kaya I'm very grateful. Actually ngayon naninibago pa ako eh. Kasi first big event ko ito. After almost 6 years sa showbiz ha. So, I'm very grateful and yun nga, sinasabi ko nga kanina, sila Sir Senon, sila direct, naalagaan nila ako sa set, even the production, the staff, even my co-actors. Talagang alam nila kasing first soap ko in a very long time. So, inalagaan nila ako sa mga eksena, they were very accommodating sa mga concerns ko, sa mga questions ko. So, I'm just really grateful. I'm nervous, but I'm really excited kung what's in store for me sa pagbabalik. Thank you, Jessie. The next question is for Gerald. This is also a comeback series for you. How different is this project and your character from the ones you've previously done? Well, ibang-iba talaga siya. Like yung, of course, it's different from Baduy, A Soldier's Heart, Tayong Dalawa, yung mga but more than just the character, it's the story itself. Like kanina, di ba? I think our bigger purpose for the show is to make people aware na nangyayari talaga to. Kaya nakaka-relate na maraming tao kasi if it's not you, yung may kilala kayo na nangyari sa kanila itong ganitong kwento. So, I'm extra motivated kasi alam ko na may mauwi sila every episode. Di ba? May bago kayong matututunan and there's that awareness. So parang eye-opener siya sa viewers natin, no? Na parang the next victim could be you.